Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae doon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din ay nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay iginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niya ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon na ating ebanghelyo ay isang Pariseo ang nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ano po ang pinakamahalagang utos?" No? At ang sagot ng Panginoon ay, "Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Na? Ang dalawang batas na ito ay pareho namang sinasaad na sa batas ni Moises. Hindi ito bago. Subalit ang bago dito ay pinagkabit ito ng Panginoon. No? Ginawa niyang isa na pinagtambal. Dalawang utos na hindi mo pwedeng paghiwalayin sapagkat ang isa ay nagbibigay buhay sa isa. Sabi ko nga kahapon sa aking homily, para silang katawan at kaluluwa. Pag pinaghiwalay mo, yung katawan ay magiging bangkay, yung kaluluwa ay magiging multo. No? Hindi mo pwedeng paghiwalayin dahil mawawalan ng silbi ang isa't isa pag ito'y pinaghiwalay mo. Paano mo nga masasabi, sabi ng Panginoon, paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Gayong ang mga taong kasama mo, hindi mo kayang mahalin. Isa kang sinungaling. Ha? Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, ito'y araw ng pamamahinga, sa mga Hudyo, ito'y isang dakilang araw ng pagsamba na ipinagbabawal ang anumang paggawa. No? Anumang trabaho ay pinagbabawal. At sa isang Pariseo, ang pagpapagaling para sa kanya isang gawain, isang paggawa na para sa kanya ay pinagbabawal ng araw ng pamamahinga. Kaya niya pinagalitan itong si Jesus. No? Subalit, yon ang pagkakamali ng Pariseo sapagkat hindi niya naunawaan kung ano talaga ang espiritu ng batas ni Moises tungkol sa araw ng pamamahinga. Hindi naman pinagbabawal ang tumulong sa kapwa. Dahil ang pagtulong sa kapwa ay isa ring paraan ng pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos. No? Tuwing ating dinadamayan, tinutulungan ang isang kapwang walang kakayanang tulungan ng kanyang sarili, ito'y isang pagpapahayag na rin ng pag-ibig natin sa Diyos. No? Sapagkat ang ating pag-ibig sa Diyos ay maipapahayag lamang natin ng lubos sa ating pag-ibig sa kapwa. At sino yung kapwa? Hindi yung kapwa mo matalino, hindi yung kapwa mo marunong o mayaman, hindi yung kapwa mo Bisaya, kapwa mo Ilocano o Bicolano, hindi ganun. Hindi mo kapwa Pilipino, kundi sino mang taong nangangailangan.
Sino mang tao ay yung kapwa na dapat nating damayan at tulungan, no? Bilang pagpapahayag na rin natin ng ating pag-ibig sa Diyos. Gaya ng babaeng ito na 18 taon nang may karamdaman, nang makita ng Panginoong Hesus, ito'y kanyang pinagaling. Naparito ang Panginoong Hesus upang tayo'y palayain sa lahat ng uri ng pagkaalipin. Kinakailangan tayo maging malaya sapagkat tanging ang taong malaya lamang ang makakasunod sa ating Panginoon. At ano ba ang mga pagkaalipin natin? Pisikal, gaya ng karamdaman, kasi mahirapan kang sumunod at sa gawain ng Panginoon kung ikay may sakit. Kaya naparito siya upang tayo palayain sa anumang ating karamdaman. Pagkaalipin din sa kaluluwa, bunga ng kasalanan, na siya lamang, ang Diyos lamang, si Kristo lamang ang makapagpapalaya sa atin pag ang pinag-uusapan ay pagkaalipin sa kasalanan. Dahil siya lamang ang may kakayanang magpatawad, no? Magpatawad mula sa kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya suriin natin ang ating sarili, nawa ay wag nating gawing ang batas ay wag nating gawing batas ang Diyos, wag nating gawing Diyos ang batas, no? Sapagkat ang batas ay pagpapahayag lamang ng ating pag-ibig sa Diyos.